ganap nang nakatuon ang Miami Heat sa posibilidad na makuha si Klay Thompson. Matapos mabigong maibalik si LeBron James sa koponan sa free agency ngayong taon, ginawa na ngayon ng Heat na pangunahing prioridad ang pagkuha sa former NBA star ayon sa source. Nanatiling pangunahing target ng Heat si Thompson kahit wala pang anumang palatandaan kung kailan o kung tuluyan siyang makakawala sa Dallas. Ang Mavericks, na malayo pa sa luxury tax line, ay walang partikular na pinansyal na dahilan upang pakawalan si Thompson na may natitirang $17.5 milyong sa huling taon ng kanyang 3 taong kontrata, maliban na lamang kung papayag siyang tumanggap ng malaking bawas sa sahod sa pamamagitan ng isang buyout. Ayon sa ulat, kakailanganin ng Heat ang kanilang 8 milyong exception money upang mapunan ang diferensya sa halagang mawawala kay Thompson kung papayag siya sa isang buyout sa Dallas. Iniuugnay ang Miami Heat kay Klay Thompson matapos mabigo ang muling pagsasama nila ni LeBron James. Nakatakdang pumasok si Klay Thompson sa huling taon ng kanyang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 milyon. Tatanggap siya ng $17.4 milyon sa darating na 2026-27 season bago maging isang unrestricted free agent. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 11.7 points, 2.1 rebounds, at 1.4 assists sa loob ng 21.7 minuto bawat laro, habang tumitira ng 38.3% mula sa 3-point line sa kabuuang 69 games. Ilang beses nang naiugnay ang Miami Heat kay Thompson, ngunit ayon sa mga pinakahuling ulat, mas magiging agresibo lamang ang koponan sa paghabol sa kanya kapag nagkaroon siya ng contract buyout mula sa Mavericks. Sa ngayon, mas bukas ang Dallas sa posibilidad na i-trade ang magiging Hall of Famer sa hinaharap kaysa payagan siyang magkaroon ng buyout. Nananatiling hindi pa malinaw kung paano tuluyang makukuha ng Miami si Thompson habang patuloy nilang binubuo ang koponan sa paligid ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Sa ibang balita, bagamat nagawa nilang magsama sa iisang koponan sa loob ng mahabang panahon at nakapagkampeon pa nga sa NBA, matagal nang may mga usap-usapan sa loob ng NBA na baka lang nagkaroon talaga ng tensyon ang magkaibigang stars ng Boston Celtics na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Nagbigay si Brown ng mga pahayag matapos ang kanilang first round na pagkatalo sa Philadelphia 76ers noong nakaraang season na iyon ang paborito niyang season sa kanyang karera. Marami ang nagbigay kahulugan dito dahil halos buong season ay hindi nakalaro si Tatum habang nagpapagaling mula sa kanyang Achilles tear, kaya si Brown ang naging pangunahing opsyon ng koponan sa opensa. Nagpasya ang Celtics na i-trade si Brown ngayong tag-init. Matapos mabigong makuha si Giannis Antetokounmpo, ipinadala ng Boston si Brown sa 76ers sa isang nakakagulat na blockbuster trade na naghahanda sa maaaring maging isa sa pinakamatitinding rivalry sa NBA sa mga darating na taon. Nakasindi na ang mitsa, ngunit ang mga naging pahayag ni Tatum nitong nakaraang weekend ay tila lalo pang nagpasiklab sa sitwasyon. Nagdulot ng matinding usapan sa social media ang mga komento ni Tatum. Ito na ang matagal ng pananaw ng marami. Malinaw na tila noon pa man ay may hindi magandang samahan ang dalawa at parang nakatakda na talagang mauwi ito sa ganitong sitwasyon. Hindi kailanman naging madali ang pagkakaroon ng dalawang alpha players sa iisang koponan at hindi rin malamang na makukontento si Brown na manatiling pangalawang opsyon sa likod ni Tatum habang buhay. Malinaw ring ipinakita ng Celtics kung sino ang mas pinili nila sa pagitan ng dalawa. Nakakatawa. Maliwanag na hindi rin gaanong natuwa si Tatum nang hindi siya ang nagwagi ng Finals MVP noong manalo ng NBA Championship ang Celtics. Sa papel, maaaring ituring na paborito ang Sixers sa isang posibleng playoff series matapos nilang makuha si LeBron James, ngunit wala pa ring hihigit sa isang playoff series na puno ng tunay na galit at matinding tensyon sa pagitan ng dalawang koponan. May ilan na agad na sinubukang gawing kontrabida si Tatum sa sitwasyong ito, ngunit totoo rin na matagal nang nagpapakawala si Brown ng banayad na patama sa kanya. Makatuwiran din ang interpretasyong ito. Bagamat malinaw na may hindi magandang samahan sina Tatum at Brown, hindi ibig sabihin na ang sinabi ni Tatum sa nasabing camp ay direktang patama kay Brown. Medyo taliwas iyon sa kanyang karaniwang ugali, ngunit sa panahon ng social media, madalas na ang perception ng mga tao ang nagiging katotohanan. Makatuwiran din ang pananaw na ito, ngunit sa puntong ito, wala nang paraan upang pigilan ang mga nangyayari. Sa ibang balita naman, si Stephen Curry ay papasok na sa huling taon ng kanyang kontrata sa Golden State Warriors at nakatakdang kumita ng $62.5 million sa maaaring maging huli niyang season sa San Francisco, maliban na lamang kung magkasundo ang dalawang panig sa isang contract extension. Matapos ang naging pagkadismaya ni Curry sa kabiguan ng Warriors na makuha si LeBron James, na sa halip ay pumirma sa Philadelphia 76ers,
Lumalakas ang espekulasyon na maaaring gamitin ng 38 anyos na veterano ang nalalapit niyang contract extension bilang paraan upang mapilit ang front office na palakasin ang koponan. Gusto niyang manalo. Gusto niya ang pinakamalakas na koponang kayang buuin ng Warriors sa paligid niya. Gusto niya ng tunay na pagkakataong makagawa ng malalim na playoff run. Habang mas tumatagal bago siya pumirma ng contract extension, mas masasabi mong ginagamit ni Curry ang posibilidad ng pagiging free agent bilang paraan upang patuloy na itulak ang Warriors na gawin ang lahat para maabot ang layuning iyon. Isinulat ni Marcus Thompson ng The Athletic matapos ang kanyang pag-uusap kay Stephen Curry. Hindi lamang si LeBron James ang nabigong makuha ng Warriors. Natalo rin sila sa karera para kina Jaylen Brown at Giannis Antetokounmpo, kahit pa may mga ulat na nasa magandang posisyon umano ang Golden State upang makapagbigay ng kapanipaniwalang alok para sa dalawang superstar. Sa tingin ko, marahil ay pagod na siya sa walang katapusang paghahabol ng Warriors sa mga superstar, ani Thompson tungkol sa posibilidad na hindi na magkapareho ng direksyon sina Curry at ang Warriors front office. Nung una, may mga ulat na handang tanggapin ni Curry ang 2 taong extension na nagkakahalaga ng $136 million, ngunit tila hindi na ganoon kasimple ang sitwasyon ngayon. Nang tanungin kung kailangan ba niya ng mas malaking suporta mula sa Warriors, inamin ni Curry na open siya sa mga pagbabago sa roster. Oo naman, umaasa ako sa lahat ng malikhaing paraan para mabuo ang pinakamahusay na koponan. Napag-usapan na namin iyon. Pero kapag may mga injury sa pinakamahahalagang manlalaro, natural na magbabago ang sitwasyon, sabi ni Curry kay Thompson. Sa isang banda, tila naghahanda na ang Warriors para sa buhay. Pagkatapos ni Stephen Curry, na nagpapahiwatig na mas nais nilang pangalagaan ang kanilang mga draft assets kaysa isugal ang mga ito sa isang win-now move upang agad makalaban para sa kampyonato habang nasa koponan pa si Curry. Sa kabilang banda, kailangang pagdesisyonan ni Curry kung ano ang mas mahalaga sa puntong ito ng kanyang karera, ang patuloy na katapatan sa Warriors o ang pagkakataong seryosong makipaglaban para sa isa pang NBA championship. Humigit kumulang $70 million ang salary cap ng Warriors ang nakatali sa mga manlalarong inaasahang gugugol ng buong 2026-27 season sa rehabilitasyon dahil sa injury, sina Jimmy Butler at Moses Moody. Dahil dito, mahirap asahang magiging lehitimong title contender ang Golden State kung hindi sila handang isama ang kanilang mga draft picks sa mga trade. Dagdag pa rito, inaasahan ding kakailanganin ng Warriors ng humigit kumulang $25 million pa para sa magiging contract extension ni Draymond Green. Kaya naman marami ang nagtaka kung bakit wala silang naging malaking free agency signing o trade upang mapalakas ang roster. Dahil dito, lalong lumalakas ang paniniwalang hindi na magkapareho ng pananaw ang Warriors front office at si Stephen Curry tungkol sa direksyon ng koponan sa mga susunod na taon. Gayunpaman, dahil sa matinding katapatan ni Curry sa prangkisa, inaasahang patuloy niyang hihikayatin ang pamunuan ngayong season na gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang koponan. Umaasa ang Warriors na hindi nila hahayaang umabot sa free agency si Curry nang wala silang makuhang kapalit. Kahit 38-year-old na siya, nagtala pa rin siya noong 2025-26 season ng average na 26.6 points, 4.7 assists at 3.6 rebounds kada laro, habang tumitira ng 46.8% mula sa field at 39.3% mula sa 3-point line. Kung nais man ng Warriors na manatili si Curry sa koponan, kailangan muna nilang mapatunayan sa kanya na hindi nila sinasayang ang mga huling taon ng kanyang karera at na seryoso silang bumuo ng isang koponang kayang lumaban para sa kampyonato. Sa ngayon, tila ang posibilidad lamang na maging free agent si Stephen Curry ang pinakamalakas na sandata upang mapilit ang Warriors front office na baguhin ang kanilang direksyon. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?